Ang asin, sa talagang kalagayan, mahalaga yun. Nasa Biblia yun eh. Karunungan ng Diyos yun eh. Nasa 9:50 ng Marcos. Mabuti ang asin. O, kita mo? Sino may sabi niyan? Ang Diyos o hindi? Ang Diyos po. Eh, mabuti ang asin, sabi ng Diyos. Paano mo ngayon sasabihin masama ang asin? Sa Diyos, mabuti ang asin. Basahin mo yung 6:6 ng Job. Makakain ba ng walang asin ang matabang? O mayroon bang lasa ang puti ng isang itlog? O, kita mo? Sasalita ang Biblia. May lasa ba yung puti ng itlog? Makakain ba kung walang asin ang matabang? Ang hirap kainin ng matabang eh. Pero timplahan mo ng asin. Oh, nagkakalasa. Di ba? Kaya mahalaga asin eh. Yung talagang asin, mabuti yon. Yung asin na galing sa dagat. Sea salt. Ang ginawa ng mga manufacturers, inalis yung mga nutrients sa asin. Ang itinira lang sa asin, sodium at saka chloride. Kaya ang tawag sa asin, sodium chloride. Pero in reality, ang asin hindi sodium chloride lang. Ang asin, meron pang mga trace minerals. More or less 70 trace minerals. In the right proportion. Na pag yun ang kakainin mo, ititimpla mo sa pagkain mo, yun ang ilalagay mo sa iyong mga tinitimpla, alam mo, napakalaki ng pakinabang noon, Sis Luz. At tuklasan ko na yung palang trace minerals at saka yung mga minerals, kailangan ng tao yan. Ano, Sis Luz? Po. Kailangan yan, daily. Daily. Alam mo kung bakit? Bakit po? Pagka pinawisan ka, ano lasa ng pawis? Di ba maalat-alat? Opo. Pag umihi ka, lumalabas yan. Pag pinawisan ka, lumalabas yung minerals. Kaya kailangan meron kang daily intake ng minerals. Ano ang ginagawa ng minerals? Ang minerals may kinalaman sa paggamit ng bitamina ng katawan. Walang minerals, hindi maka-absorb ng katawan ang bitamina. Kaya kahit anong vitamin supplements ang inumin mo, pag walang correct proportions ng minerals, bali hindi mo papakinabangan yung vitamins. Malaki pala ang ginagawa ng minerals sa mga body processes. Yung kuryente ng katawan, yung maintenance ng bawat isang selula, yung mga communication at saka mga nerve functions, mini-maintain ng minerals at ng mga trace minerals. No? Ang masama, ang asin ngayon, inalis na yung mga minerals, pinaputi, nawala na yung mga trace minerals, ang natira na lang, sodium at saka chloride. Kaya masama. No? Pero asin per se, hindi masama. Yun nga ang araw-araw kailangan mong gamitin. Yun talagang total na asin na sinasabi sa Biblia. Kasi nung araw na isulat ang Biblia, wala pa naman yung mga asin na iodized salt, kung ano-anong mga refined salt. Yung iodized salt, bakit nagkaroon ng iodized salt? Kasi nung umpisahan nilang ang mga asin na ginagamit ng tao, i-purify nila, paputiin, nawala yung mga ibang mga minerals at saka mga trace minerals. Nauso ngayon yung mga hypo at hyperthyroidism sa Amerika. Ang ginawa ng mga Amerikano, como yung hyperthyroidism, nanggagaling yun dun sa imbalance ng mga minerals, lalo na yung tinatawag nating iodine. Ang ginawa nila yung asin, nilagyan nila ng iodine. Kaya ang tawag iodized salt. Not realizing na yung iba pang nawawalang minerals, kailangan din to maintain a healthy bodily function. Eh nilagyan nila ng iodine, kaya ngayon ang kakainin mo, puro sodium, chloride, plus iodine. Minus
the necessary other minerals na magme-maintain ng balanced body function. May kinalaman na yan dyan yung central nervous system, nandiyon thyroid, mga endocrine system ng katawan. Hindi ma-maintain kung wala yung ibang mga minerals and trace minerals. Ang natira na lang sa asin dalawa. Dinagdagan ngayon ng isa, akala nila, yun lang ang kulang. Nagdagdag sila iodine, iodized salt. No? Pagka wala pala yung iba, wala rin kwenta itong dinagdag mo. Wala rin kwenta yung asin mo. Yun. Doon nila ngayon ay kinongclude, masama ang asin. Labag sa Biblia yon. Sabi sa Biblia, mabuti ang asin. Ang karunungan ng Diyos, mabuti talaga ang asin. Pero, yung talagang asin ang tinutukoy ng Biblia, hindi yung asin na nilagyan na ng kung ano-ano.